O eto na mga kababayan, BP Sara Duterte kinasuhan sa ombudsman, mga dilawan at makakaliwa, pasimuno ng kalokohan. Oh shit! Oh shit! We hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. At eto pa, anti-dynasty bill na isinusulong ni Sandro Marcos, it's a prank lang pala. Alamin natin ang buong istorya. So hindi ito actually an anti-political dynasty bill. It's a travesty of the intent of the framers of the 1987 Constitution. At tingin ko, ito ay unconstitutional. Mamahaling sports car katabi ng mali-malitang pera, galing pala kay Sam Versosa. Aba, naloko na! Oh shit! Oh shit! Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Naka po! Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation na natrace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Pag-uusapan po natin lahat ng yan, maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yan. At syempre, ako nga pala si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. Yun. Okay. 2028 election is just around the corner. Kaya, syempre, yung pinakamatibay, pinakamalakas na kandidato sa 2028, kanila ngayon na pinagtutulungan. Yan. Alam na natin, yung mga galawan na yan, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga galawan ng mga kaliwa at mga dilawan dahil sila ang unang-unang maapektuhan pagka Duterte na naman ang nandyan sa Malacanang. Understandable yan, mga kababayan. Understood na yan ang mga Pilipino. Pero si BP Inday Sara, yan naka-polka dots pa siya. Oy! Sabi ni BP Sara Duterte, oy! Mga bashers, kumusta na kayo dyan? Puta, sa ganda, sa galing, at sa kasikatan ni BP Sara talagang, oo, galit na galit sila. At eto na nga, si BP Sara ay kinasuhan na nila. Saan naman kaya hantong itong mga kaso-kaso na ito? Alam nyo, mga kupal, lahat ng paninira, lahat ng pangatake, lahat ng panggigipit, nalagpasan na ni BP Sara Duterte yan. Oo. So, ano pa kaya ang mga pagsubok at pambabalasubas ng mga kaliwat, mga dilawan, mga pulawan, mga loyalistang tanga ang hindi kayang pagdaanan ng isang maganda, matalino at matatag na BP Sara. Okay? Pero bago yan mga kapatid, doon sa previous vlog natin, nagkaroon tayo ng games doon. Kung saan, mayroon pong mananalo, dalawa, na actually nanalo na sila, ng 500 pesos each. Okay? Ayan. Okay? So yon mga kababayan, at ang nanalo ay si Rose Donkey at si Chubbs Das I8 said. Okay? So yung tanong natin, kung ilan ang nakuhang boto ni BP Sara Duterte noong 2022 election, ang sagot, 32,408,417. Yan yung unang tanong. Kung ilan ang nakuha ni BP Sara Duterte, ang nakasagot ng unang-una ay si Rose Donkey.
At ang pangalawang katanungan natin ay kung ilan naman ang nakuhang boto ni Marcos Jr. noong 2022 presidential election. At ang sagot ay 31,629,783. Yan po ha. So mas malaki po ang nakuhang boto ni VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. So yan ha. Doon, sa nanalong dalawa, i-message nyo po ang GCash number niyo sa Master Judea FB page para ma-send ko sa inyo ang inyong premyo. Okay? Master Judea FB page sa Facebook ha. Mag-follow na rin kayo. Pag di kayo nakapollow, walang premyo ha. Okay? Paki-PM po ng inyong GCash number at pangalan sa ating FB page. Master Judea FB page. O Master Judea ha. Doon sa Master Judea. Okay, sige. Ito muna ang unang tanong ha para sa inyo. Para naman masaya. Pang Noche Buena. Unang tanong dito sa ating palaro dito sa vlog na ito. Are you nabitin pa ako. Unang tanong. Ito na. Paunahan to ha. Comment agad. Ilan na ang satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas? Okay. Ilan na ang satellite offices ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas? O, sagot. I-comment ninyo. Good luck, ha? O, ito na. Umpisa na po natin. Umpisa na po natin ang katarantaduhan ng mga dilawan. Kung saan, patong-patong daw po ang kaso na ikinaso nila kay VP Sara Duterte. Malaking problema to Oo, malaking problema to kasi wala silang pakialam doon sa trilyon-trilyon na nawawala. Kasi ang pagkakaintindi ata ng mga tanga na ito, mga loyalistang tanga, mga dilawan, mga kaliwa, ang pagkakaintindi ata nila ay mas malaki yung milyon kaysa sa trilyon. Yan ang putya. Yan ang napapala ng patanga-tanga no? Wala silang ipinafile na kaso doon sa mga nagnakaw ng bilyon-bilyon at trilyon-trilyon, pero dito sa milyon-milyon daw di umano na ninakaw ni VP Sara, may kaso sila. May sinampa silang kaso. Di ba? Patawa lang ang mga burakengking. Di ba? Bakit kaya ginagawa nila ito? Kasi nga, ang pinakamalakas na makakalaban nila, walang iba kundi si VP Sara. Yung Marcos administration, may pambato na ba? Ang usap-usapan nga, wala na daw Marcos na makakabalik sa politika, di ba? Kasi pag napabagsak nila si VP Sara, yung Marcos Jr. administration, madali na lang nilang mapapabagsak. Kasi nga, katulad ng sinabi ni PRRD, weak nga madali na lang mapapabagsak yan. Kaya lang problema dito, ang unang-una na pag-iinitan talaga nila, walang iba, kundi ang pinakamalakas, pinakamaganda, pinakamagaling, pinakasikat na si VP Sara. Panoorin natin, mga kababayan, kung sino-sino ang nagsampa ng kalokohan na ito. Ito, panoorin po natin kung sino-sino sila, relax ka lang dyan, VP Sara. Has blatantly refused. Ay po, na. Ito po yung pari na adik. Ito po yung pari na adik. Ang lakas ng ang lakas ng apog mo, sir. Pader, wala na bang masinghot? Kaya alam mo minsan mga kababayan, ako katoliko po ako. Pero minsan nakakatamad magsimba Kasi minsan mga bastos ang pare. May mga bastos na pare. Pero hindi ko nila lahat Merong mababait na pare, pero may mga bastos na pare. Katulad nito. Etong pari na adik na ito, bastos po ito. Ito yung mga testigo ni Risa Hontiveros na mga dilawan. Laban kay Pastor Kibuloy at laban sa mga Duterte. Alam nyo, meron po mga pari na mga rapist, okay? May mga rapist na pari at yan po ay napatunayan. Yung sa Pampanga, na nang rape na pare. Nawala po yun. Nasibak po sa pagkapari yun, di ba? Dahil umutang yung asawa
ng ginahasa niya. Oo. Meron namang mga pare na inaanakan yung kanilang mga katikista. Oo. Real talk po yan, ha? Hindi po yan sa paninira. Oo. Kaya ako mga kababayan, tinatamad talaga ako magsimba. Oo. Kaya ako, pwede naman ako magdasal kahit nasa kubete, kahit nasa ilalim ng puno, kahit saan, pwede ako magdasal. Pero hindi ko, iba naman siguro yung pananaw niyo sa buhay kasi sa pananaw ko eh. Kasi ako, mas pinipili ko na lang na magdasal kaysa magsimba. Lalo-lalo na, kung yung pare ay walang hiya. Kung yung pare ay bastos, kung yung pare ay nakikialam sa politika, kaysa magalit ako, magkasala pa ako sa loob ng simbahan, hindi na lang ako magsisimba. Kasi meron dyan, mga nakikialam sa politika. Although, pwede naman tayo na makialam, magkomento. Kaya lang, yung mangikayat ka na magalit ka sa ganito, kay ganyan. So, parang nakalimutan nila yung separation of church and states. Yun po, di ba? Nasa batas po yan, separation of church and state. Pero itong ibang pare, dahil siguro nabubusalan ng pera, nakikialam na sila. Na dapat, bilang isang tao, kailangan naman natin talaga magsalita dahil tayo po ay nasa demokrasyang bansa. Kaya lang, kung yung pinaniniwalaan mo ay nakakaputang ina, katulad nito, kakasuhan mo si VP Sara Duterte dahil naniniwala ka na nagnakaw ng milyon-milyon sa kaban ng bayan na yung pera na yon galing naman sa presidente ng Pilipinas. Diba? Dapat ang unang-una yung kinakasuhan kay kung saan ang galing yung pera. Sino ang nagbigay kay VP Sara? Yun dapat, di ba? Pero baliktad ata ang mga pag-iisip nito mga buwakan ng ina. Ayan si Cielo Magno. Ito po ay kilala natin ng mga tagapagtanggol ng mga makakaliwa at ng mga dilawang tae. So yan, tuloy. A responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Maniniwala ba kayo sa paring Adi? Di ba? Ako, personally, pag isang ang tao nag-addict, kahit nagbago pa yan, iba na po takbo ng pag-iisip yan. Kasi, may droga na po na nananalaytay sa ugat niyan. Yung ba pare na addict na yan, paniniwalaan pa natin yan. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Putsang ina, wala na ata makain si Father, Betrayal of public trust. Parang wala kayong komento doon sa trillion. Doon sa trillion na ninanakaw sa gobyerno, hindi nyo mabanggit ang Marcos at Romualdez. Hindi nyo nga mabanggit yung pangalang Saldico Di ba? Saldico na mismo na nandyan sa circle nila ang nagsiwalat ng katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos Jr., tahimik kayo. Pero, dahil yung mga Duterte, pinahirapan yung mga kasamahan yung komunista, tinanggal sa limelight ng politika yung mga dilawan yung mga politiko. Kaya galit na galit kayo. Kaya ngayon, ginagawa nyo lahat ng magagawa ninyo para wala ng Duterte na maibalik sa Malacanang. Dahil ang katotohanan, kapag Duterte na naman ang nandyan, wala na naman kayong mapapakinabangan. Dahil ang mga Duterte, hindi nanunuhol yan. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. Ayan. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. If she fails to do so, she should no less than be
found criminally liable for it. Maraming salamat po. So ayan, okay? Pagka 125 million, liable ka, criminal ka. Oo. Kahit ang sinasabi ng COA na walang nakitang wrongdoing ang Office of the Vice President during those time, ipinagpipilitan nila. Oo. Di ba? Sinasabi ng COA na tama ang paggasta ng Office of the Vice President sa pera na natatanggap nila. Ngayon, pinagpipilitan nila. Na nagnakaw si VP Sara. Pero, dito sa trilyon-trilyon na ninanakaw nila Marcos Jr., Romualdez, Saldico, tahimik sila. Oo. Sa kunyari, nagrarally sila against corruption, ano? Oo. Kunyari, nagrarally sila against corruption, pero ang gusto lang nilang pag-resignin si VP Sara. Yung mga putang inan to talaga yun, no? Oo. But, alam mo yung pare, matatalino dapat yan. Kasi nag-aaral, 12 years na nag-aaral yan, eh. Oo. Kaya nga ikaw, pag naging pare ka, eh. Oo. Halimbawa, umalis ka sa pagkapare, o pwede ka maging teacher, o pwede ka maging engineer, o pwede ka maging architect, o pwede ka maging doktor. Kasi, lahat ng pinag-aaralan dito sa mundo, pinag-aaralan nila. Kaya dapat, matalino sila. Eh, bakit itong pare na to, napakabobo? Oo. Paring binuhay mo ba naman? Saan ka nakakita ng pare na nag-a-addict? Oo. Siya lang yun. Di ba? Tapos papaniwalain tayo sa mga ganyang mga naratibo. Oo. Unahin, ang problema natin ngayon, ha? Brother, oy, father na addict. Ang problema natin ngayon dito, ang korupsyon sa flood control project. Ginagago nyo naman ang mga Pilipino, eh. Kaya wala nang gustong magsimba dahil sa mga pari na katulad mo. Oo. Di ba? Eh ako nga parang gusto ko ng maging... Kasi kung magsisimba ako at yung paring ganito lang ang pakikinggan ko na nag-homily, wag na lang. Magdasal na lang ako sa ilalim ng puno. Oo. Kasi ang bobo ng pari na to. Wala silang pakialam sa trilyon, pero doon sa 100 million, 25 million, na nagamit naman ng maayos ayon sa COA. Yun ang pinag-iinitan nila. So, basahin natin ang reaksyon ng ating mga kababayan dito sa pari na ito. Ayan. Walang hiya. Ano sabi? Ito comment po ito sa GMA7. Sa Facebook. Ito, Father. Pari na adik, pakinggan mo ang comment ng mga netizen. Paring nagtatago sa abito at sutana, epal ka. Next. Magkano patong? Next na comment. In-screenshot ko lang po yan, ha. Hindi ko po yan pinili. At kung makikita nyo, walang putol yung screenshot, ha. Naglaps na naman si Father. Sabi nito, magkano kaya bayad? Sabi naman, ito, isa pa. Be natural, cause you're a priest. Be neutral pala, neutral. Ano po Tagalog ng confidential? Kakabobo naman. Mga panood nga nitong press conference ng ombudsman. Baka sakaling mabanggit na yung pangalan ng magpinsan na magnanakaw. Next comment. Next comment. Hindi po natin pinutol yan, ha. Pinag-i-screenshot ko lang yan. Sabi ni June Cam, funny naman si Sir. Sabi naman niya Maria Kat, doon muna kayo sa billions. Sabi naman ni sino to? Pepe Martin, nako po Father, maawa po kayo. Huwag na kayo sumali dyan. Naku naman. Sabi naman ito ni Ricky Padre Damaso. Ito. Sabi ni Yams. Sabi niya, buhahaha, paliwanag pa. Sabi naman ito ni Miranda.
Marcos, hanapin nyo din lahat ng government official. Confi pa din, nakakaumay na. Yan ang sabi ni Dariel. Kitang. Eto, susunod na comment. Pinag-i-screenshot ko lang to ha. Sabi ni Jesus Cardenas, makupad po ang AMLAC at Ombudsman. Hindi po sila kikita dyan. Sabi ni Gabutina, oy, si Padre Damaso, mukhang pera. How much? Ubos na pera ng government. Pare pala yan. Kala ko reporter. Hehehe. Sige, kaso pa. Nakakahiya kayo. Magkano bayad? Yan pa mga Hindi po natin pinili yan na pinag-i-screenshot ko lang yan. Magkakasunod. Yan. Sabi, baliktad na. Sabi ni Aniseta, sabi niya, kay BBM, musta? Tahimik nga sila kay BBM eh. Sabi ni Rig CHPB, huwag sinisisi si Marcos kasi wala siya kinalaman dyan sa mga charges na yan. Mga pink at dilawan ang nagkaso. Magkakasabwat naman sila dyan eh. Ang daming documents. Wow. PhilHealth funds. Wow. Sabi pa-exorcisto dapat. Nandyan pala si Junela sa likod. Sino si Junela? Ito pa, meron pa dito ata eh. Pinag-i-screenshot ko lang mga comment niyan eh. Na wala man lang pumapabor doon sa kanila. Malaki ba tinik si BP para sa mga ambisyon nyo? Administrasyon nakatutok sa pamilya Duterte. Yan. Nananaginip ba kayo o nag-hallucinate? Mas marami pa pala mil kaysa sa bilyon. Yun nga pagkakaintindi nila, mas marami yung milyon kaysa sa bilyon. Sabi ni Arlene, nakakawalang galang naman. Yan. Sabi ni Noveline, paano naman yung confidential funds ng Pangulo? Wala nga sila pakialam doon, kahit bilyon. Ilan lang kayo, lalong bumabango si Inday. Naku po, yan ang problema eh. Sira pa more. Ito pa, sino pa? Tagal yan, wala namang nagawa ang administrasyon, di gaya ng Duterte, maraming nagawa. Pati tulay, assuming na siya nagpagawa, mahiya naman, gumawa ng sa inyo. Sabi pa nito ni Edward, sa billion father, tahimik ka. Yun na nga eh. Sabi ni sabi dito, wag niyo po kami isama sa personal nyong interest, father. Stay na nagtatanong, galingan nyo pa. Ang sabi na pahayag na salita ng Diyos, wag makialam sa politika. Kaya nga wala naniniwala sa father na pari na yan. Adik eh. Deputy Maynard. Ayan, wait lang. Wait lang. Tapos na tayo doon, So, yan po. So, kung makikita po natin, wala po ni isa na pumapapor doon sa mga ginagawa nila pagkaso-kaso ng plunder kay VP Sara Duterte. So, ako po, mga kababayan, ang posisyon ko po dito maliwanag. Narinig po natin ang opinyon at ang damdamin ng ating mga kababayan. Naniisa po, wala pong pumabor dito sa ginagawa nilang ito na pagkakaso kay VP Sara Duterte. At sa tingin ko dito, talagang itutuloy-tuloy nila ito hanggang dulo, hanggang 2028. Kasi wala po silang pakialam. Kasi naniniwala po sila na good or bad publicity, still a publicity. Yan po ang pinangahawakan po nila. Na basta, sisirain namin si VP Sara Duterte. Kahit magmukha kaming tanga, kahit magmukha kaming kahiya-hiya, okay lang. Ang importante, mailabas namin yung paninira kay VP Sara Duterte. Na akala nila, gagana pa. Yung good or bad publicity, still a publicity.
Ang nangyayari kasi ngayon, marunong na mga Pilipino. Marunong na umintindi at nag-iisip na po ang mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino kung ano ang tama at kung ano yung mali. So dito pa lang sa issue natin na sinasabi na parang wala silang pakialam sa trilyon-trilyon na nawawala sa gobyerno pero may pakialam sila doon sa milyon. Yan po ay maliwanag na pamumulitika. Ang dilawan at mga kaliwa, wala po silang hanga dito kundi pamumulitika. Ang unang pababagsak nila, yung malakas, siyempre, si VP Sara Duterte. Kasi, pag napabagsak nila si VP Sara Duterte, alam naman natin na kayang-kaya nilang pabagsakin ang Marcos administration. Nasabi nga ni VP Sara Duterte, sabi ng mga tao, sabi ni President Duterte, ay mahina. At nakikita naman natin yan sa performance ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na mag-aapat na taon na sa kanilang pwesto, wala pang nagagawang matino para sa mga Pilipino. Diba? So ito na nga ang problema natin, mga kapatid. Kahit anong gawin nila, hindi na umuubra. Kahit anong paninira ang gawin nila kay VP Sara Duterte at sa lahat ng mga Duterte, wala pong mangyayari. Kasi ang tao marunong na, paulit-ulit natin sinasabi, ang tao marunong na. Ikaw ba naman? Mayroong isang nagtrabaho. Tapos, iba ang kumuha ng sweldo. Ano ang mangyayari? Ano sasabihin mo? Siyempre magagalit ka eh. Hindi naman ikaw ang nagtrabaho tapos ikaw kukuha ng sweldo. Yan po ang nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon, nakikita ng tao na yung may nagawa sa mga Pilipino, yung may nagawa sa Pilipinas, yung unang sinisiraan ng mga alipores ng mga politiko. Ang problema, naramdaman ng mga Pilipino yung nagawa ng mga Duterte sa bansang ito. Tapos sisiraan nyo. O kaya ayon, bumabalik sa inyo ang mga ginagawa ninyo. Di ba? Kasi nakita ng mga Pilipino ano ba nagawa ni Duterte? Kaya nga mahal na mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte dahil naramdaman nila yung ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang ito. Tapos sisiraan mo, magagalit talaga sa inyo mga Pilipino. Kasi yung mga Pilipino na yan, naramdaman nila, napakinabangan nila, nakita nila yung nagawa ng nagdaang administrasyon sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Tapos sisiraan nyo. Mag-uuramentado talaga ang mga tao at magagalit talaga sa inyo. Kasi, eto nga, ang ginagawa nila ngayon ay puros pambubudol, mga kababayan. Puro pambubudol. Halimbawa, ililihis nila ang issue, lilinisin nila ang pangalan nila, gagawa ng mga moves na akala nila ikakasaya ng mga Pilipino at makakalimutan yung mga previous na issue na kinakasagutan nila. Tulad halimbawa, pag sinabi mong magpapasa ka ng anti-dynasty law, palakpakan yan. Kasi sasabihin ng mga tao, itong pamilya na ito, ayaw ng anti-dynasty law. Ayaw ng dinastiya sa gobyerno. So, ibig sabihin, ayaw nila na magkakamag-anak na sabay-sabay na nakaupo sa gobyerno. Pero, ito pala na anti-dynasty law na ipinapasa ni Sandro Marcos, it's a prank pala. It's a prank pala. Pambubudol na naman at panluloko sa mga Pilipino. Bakit kamo? Eto, pakinggan ninyo. Pakinggan natin, mga kabayan. Deputy Minority Leader, Kong, magandang umaga sa inyo. Good morning, good sir. Good morning, Alvin and Doris, long time no here. Oo Yan nga oo. Ba't nyo nasabing malabnaw at mapanlinlang? Ayun ba sabi niya? Oo, Malabnaw. panukalang batas kaugnay ay laban sa political dynasty ni na Speaker D at saka ni Majority Leader Sandro Marcos. Alam mo, sa 5 kongreso na nakasama ko sa House, ako yung una nagpa-file lagi ng anti-political dynasty bill. Matagal ko nang laban. It precedes the 1987 Constitution. I fought 4 political dynasties in my city. Alam mo, binasa ko yung kila Speaker Boji sa kay Majority Leader Sandro. Hindi papasa yon sa Constitution. Kasi may hindi ito kasi nung tiningnan ko nung una akala ko 5 lang ang pwede. Pero nakita ko na kahit pala, halimbawa for example Cebu na merong 7 cities, pwede ron 11. 1 senator or vice president or president, 1 congressman, 1 governor, 7 city mayors, 1 barangay captain, marami pa. Pwede kada city. So
So hindi ito hindi ito actually an anti-political dynasty bill. It's a travesty of the intent of the framers of the 1987 Constitution. At tingin ko ito ay unconstitutional. Walang hiya. Akala natin totoo yung anti-dynasty bill na ipinapasa ni Sandro. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Yung ipinapasa ni Sandro, hindi po pwedeng maglaban-laban ang magpapamilya sa isang posisyon sa politika. Kasi, sa isang lugar, halimbawa ang REC, Cebu halimbawa na lang, sa kaharian ng Encantadia. Sa kaharian ng Encantadia. Sabihin na natin na isang kaharian lang. Sa isang kaharian ng Encantadia, kung pagbabasihan natin itong sinusulong ni Sandro, kahit ikaw, ang apelyido mo, halimbawa, ikaw si Bakunawa. Bakunawa, halimbawa, ang apelyido mo. Pwedeng may isang maging presidente ng Bakunawa, pwedeng maging vice president ang Bakunawa, pwedeng maging senator ang Bakunawa, pwedeng maging congressman ang Bakunawa, pwedeng maging governor ang Bakunawa, pwedeng maging vice governor ang Bakunawa, pwedeng maging mayor ang Bakunawa, pwedeng maging vice mayor ang Bakunawa, pwedeng maging kapitan ang Bakunawa, pwedeng maging konsihal ang isang Bakunawa. Yon, mga kapatid. Hindi po anti-dynasty law yan. Oo. Kasi, sa isang lugar, mga kababayan, ang sinasabi lang doon sa isinusulong ni Sandro Marcos ay isang apelyido lang dapat ang tumakbo sa isang posisyon na yan. So, ibig sabihin, parang gusto niya sabihin na hindi pwedeng maglaban-laban ng isang apelyido sa isang pwesto. Ganun lang. So, wala pong binabanggit na numero kung ilan lang na apelyido ang pwedeng tumakbo sa politika ng Pilipinas. So, nangangahulugan yan na it's a prank itong sinusulong ni Sandro Marcos na anti-dynasty bill. Yan po, mga kababayan, kung mauuto ka, syempre iisipin mo, ay, ang galing naman ito. Oo, pinapriority yung anti-dynasty law. Pero, kung ipapaliwanag po pala yun po pala. Hindi siya anti-dynasty law. Oo. Pinagbabawalan lang, maglaban-laban ang isang pamilya sa isang posisyon. Yun ang problema natin. Ito talagang pamilya na ito, mga pamilya talaga lang mabubudol. It runs in the blood. Oo. Magaling sa propaganda. Pero kung aanga-anga ka, talagang maloloko ka. Maloloko ka talaga Kasi ang galing, anti-dynasty law. Pero kung babasahin mo, sa bagay, yung mga Pilipino, hindi naman nila babasahin yan kung ano talaga yung nakalaman doon sa bill na sinusulong ni Sandro Marcos. Buti na lang, meron tayong mga kongresista na nagbubuking sa atin kung ano talaga yung mga balak nila. Kung paano tayo binubudol ng mga Marcos na ito. Ito nga ang problema Parang nakakalimutan na, mga kababayan, yung nakawan sa flood control project. Sabi nila, before Christmas, may makukulong. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong. What I mean is, walang nakukulong yung malalaking isda. Wala pang nakukulong na mastermind. Diba? Oo. Kasi nga, delaying tactics ang ginagawa nila. Itong pagkakaso ng plunder kay VP Sara, isa na naman yan. Isa na naman yan sa tinatawag nating scapegoating para malihis ang issue at makatutok na naman doon sa issue ni VP Sara Duterte. Diba? Pero, pagkatapos ng video na ito, babalik ulit tayo sa pagnanakaw. Sa pondo ng bayan, doon sa flood control project. Isang beses lang natin pag-uusapan ito at ibubuking natin kung ano talaga ang purpose nila. Kaya sila naghahain ng kaso kay VP Sara para malihis ang issue. Yan. So, babalikan na naman natin, mga kababayan, yung mali-malitang pera. Na hanggang ngayon ay wala pang kalinawan sa atin kung sino talaga ang mastermind. At may mga nadadagdag po ng mga personalidad dito sa nakawan na ito. May mga nakakaladkad na pangalan tulad na lang halimbawa ni Sam Versosa. Yan. Kasi doon sa inilabas ni Saldico na mali-malitang pera, may mga sasakyan po na nakita doon. May mga sports car, Maserati,
siyempre, napitikan ngayon yung conduction sticker. At ito pala, namamahaling sports car na kasama doon sa picture na isiniwalat ni Saldico ay nanggaling kay Sam Versosa. O, ito na po ngayon ang istorya. Oo. Pakinggan po natin. Tagal O, sige, ayan na. Ilang Ito na. mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Nako. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Nako po. Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na natrace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Nako po, yan ang sinasabi natin Diba? Tropahan ito ni Martin Romualdez, si Sam Versosa Diba naalala nyo eleksyon? Ka-line up ito nila Marcos Jr. Si Sam Versosa, ang yabang pa nga nito nagbigay daw ng pera. Kalahating bilyon ba yon? Si Martin Romualdez sa Maynila. Iniyayabang pa niya. So ngayon, napagkukonekta yung dots na parang yung mga luxury cars, sports cars, nitong mga politikong magnanakaw, ay parang dito nang galing kay Sam Versosa. Yan ang sinasabi nito, ituloy po natin, mga babayan. Paldo Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Malabo yan. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala. Pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Yan. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. Nako. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 at 3 Maserati Grecali GT. Ang kabuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Nako Ito po. ay kahit na ang Modena Motorsports ng dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Yan. Yan ang problema, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na you can bend the law. Naalala nyo ba? Tax avoidance and tax evasion. Magkaiba po yan. Kaya nga, hindi umaasenso Pilipinas Kasi nilalaro po nila yung batas. Si Remulla na mismo ang nagsabi na ang tax avoidance ay hindi ipinagbabawal ng batas. Tax avoidance. Kumbaga, etong mga malalaking negosyante, ina-avoid nila ngayon na magbayad ng malalaking tax. Paano nila ginagawa yon? Paano nila ginagawa yon? Gumagawa po sila ng multiple companies at doon sa maliit na kumpanya, doon nila padadaanin ang transaksyon. Kasi maliit nga na kumpanya, Maliit na kumpanya, so ibig sabihin, maliit din na tax ang babayaran nila. Paliliitin lang yung mga presyo and all that. Gagawa nila ng paraan, lalaruin nila. Alam ng mga auditor yan. Alam ng BIR yan. Kaya lang, wala sila nagagawa dahil yun po, napapaikutan ng mayayaman na ito ang batas. Meron pa dyan na mga mayayamang negosyo, malaking negosyo, gumagawa po sila ng mga foundation. Kaya, kunyari, foundation para sa may mga cancer, foundation doon sa may mga hydrocephalus, foundation doon sa mga senior citizen, para ma-avoid nila yung tax. Diba? Para ma-avoid nila yung tax. So, imbis na yung pera na nandito sa ating kumpanya, paadaanin natin sa foundation para maliit na tax. Yan po yung
tax avoidance na tinatawag ni Remulla na hindi bawal. Hindi nga naman bawal eh. Hindi talaga siya bawal. At iyan po ang isa sa dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Lahat tayo nagbabayad ng tax, pero bakit wala napupuntahan yung tax natin? Ha? Pag ikaw empleyado ka, automatic by premium ka na binabayaran ng tax. Pero itong mga negosyante, they avoid tax. Oo. Diba? So, imbis na yung pera na ibabayad nila sa tax mapupunta sa gobyerno, mapupunta na lang doon sa under the table. Diba? O sige, lakarin mo na lang to. Oo. Para yung tax na ibabayad ko sa gobyerno, hati-hati na lang tayo. Oo. That's tax avoidance. Pero, meron naman talagang garapal. Yung hindi talaga nagbabayad ng tax. Oo. Magdi-declare sila ngayon ng tawag dito, bankruptcy. Magdi-declare ng bankruptcy. Pero, yung negosyo tuloy-tuloy pa rin. Para hindi magbayad ng tax, i-declare natin bankruptcy. Sarado na. Pupunta ng BIR. Ay, sarado nga. Pag pumunta na yung BIR, open. Open ulit ang negosyo, pero hindi magbibigay ng resibo. Yan. Discarding pang malupitan. So sa tingin ko lang ganito nangyari dito. Kaya ayaw nila sumagot eh. Tax avoidance. Sam Versosa. Mukhang ayaw mo magsalita. Bakit kaya? Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports, ang Brilliance Auto. Kaya ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan addressed ang Brilliance Auto Corporation. Walang lalabas dyan. Para kapag set ng appointment sa Brilliance Auto Corporation. So na wala pa rin update sa atin. Coordinate if makapag set tayo makakuha tayo ng chance sa makausap itong Brilliance Auto Corporation. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang panig ni Sam Versosa, pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Patuloy rin namin kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit naka-address ang Socali Trading sa building ng front row sa Quezon City, pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Yan ang problema. Hindi muna magpapa-unlock ng panayam. Kasi hindi pa nabubuo yung istorya. Hindi pa nakakagawa ng script eh. Diba? Yan ang problema natin. Ang problema natin dyan mga sir eh. Tax avoidance. Kayang-kaya naman eh. Kayang-kaya naman paikutin ng batas eh. Sabi nga ng ombudsman, you can bend the law eh. Kaya ayan. Kaya wala. Ang Pilipinas, hanggat nasa kamay tayo ng mga korap na politiko, wala mangyayari talaga dyan. Kaya dapat magkaroon tayo ng isang presidente na marunong patas ang pagtingin sa mayayaman at mahihirap. Magkaroon tayo ng presidente na abogado, matalino, na alam kung paano ibalangkas ang batas. Kasi ito po, etong batas na umiiral ngayon sa Pilipinas, ang nakikinabang lang po nitong mayayaman. Yung mahihirap po wala. Kasi, ang gumawa ng batas na ito, ng 1987 Constitution, ay mga mayayaman. Kaya, hindi nila nakita yung side ng mahihirap. Kaya nga, ang nakikinabang lang ay ang mga mayayaman. Kasi kung may pera ka, kaya mong paikutin ng batas. You can bend the law. Ito tayong mahihirap. Kaya natin gawin yan? Hindi. Dadaan ka doon sa tunay na proseso kung paano ka magbayad ng tax. Kasi wala ka naman pambayad eh. Ang negosyo mo maliit. Ibabayad mo pa ba yan? I-under the table. Siyempre, doon ka na lang sa tunay na proseso, sa tamang proseso. Kaya kung mapapansin nyo, itong mga MSME, mga micro, yung mga maliliit na negosyo, hindi ang bagal na pag-asenso. Bakit? Dumadaan sila sa tamang proseso. Binabayaran nila yung tamang tax. Ang napupunta sa kanila, kukunti na lang. Tapos, bubulahin pa tayo ng gobyerno. Tulungan natin ang maliliit na negosyo sa Pilipinas. Inan nyo.
Kaya dapat baguhin na talaga ang saligang batas ng Pilipinas, pero hindi sa panahon na to. Kasi ang mga nasa panahon na ito, mga kurap. Dapat magkaroon ng presidente o mga magbabalangkas ng batas na alam ang buhay na mahihirap, alam ang pinagdaanan ng mahihirap. Kasi kung mayaman na naman ang magbabalangkas ng batas, wala, kawawa na naman yung mga maliliit na mamamayan. Pero ngayon, unahin natin yung malaki ang nakawan sa bansang Pilipinas. Tsaka na. Yung mga kriminal na mga whistleblower, pinakikinggan ninyo. Pero si Saldico, na galing mismo dyan sa circle ninyo, ayaw nyong pakinggan. Ito, may bagong ebidensya na naman na sa tingin ko, mababaliwala na naman dahil galing kay Saldico ito. Galing sa apartment or bahay ni Saldico. At sa tingin ko dito, kung may mga involved na mga malaking pangalan, sasalain na naman nila ito. Tige. Search warrant kahapon, kamusta po? Well, the search warrant was the implementation was a success. We were able to secure a lot of documents and there was cash, although minimal lang. All of these documents and cash at saka lahat na nakuha were written in an inventory sheet which was also furnished the lawyers of the respondent. Now the search warrant and the inventory sheet will be forwarded to the issuing court for the proper disposition by the court. How much po yung cash? Maliit lang siya, minimal lang, napaka-konti. May range po kayo na pwede? Siguro around 10,000 pesos. Sa document, sir, any details na mapoprovide po yung NBI? Well, ang masasabi ko lang po, ang mga dokumentong ito definitely have bearing in our investigation. Ang gagawin po dito is we will cross-reference and counter-check with information we already received or testimonies given by witnesses who came forward para malaman po natin kung ang value nito is importante para po sa ating pag-decide kung makakasuhan ng kaso. Makakasuhan ang mga tao na ating inimbestigahan. Sir, may mga vaults po tayong binuksan? Opo, 3 po siya in fact. Doon po ba nakita yung cash? Mga dokumento po, most of the documents. Saan po nakita yung cash po, sir? Hindi ko po masagot for now, pero sabi ko nga po, minimum lang naman po ito. Sir, doon sa documents, may mga pangalan po ba tayong nakita? Mayroon po, pero we are not at liberty to disclose that at the moment. Can you say na mga public officials, elected officials? Hindi ko pa po masasagot yan. On a later date, when we already have the clearance, we will definitely notify you. Sir, mga listahan ng mga flood... Bakit ganun? May nakita lang kayo pangalan. Nandun yung mga listahan. Bakit ayaw nyo pa sabihin? Ano may pinagtatakpan? Walang hiya naman kayo. At ito na lang halimbawa, meron talagang mga naiwan na dokumento. Kung ako, si Saldico, mag-iiwan pa ba ako ng dokumento dyan na ikakapahamak ko? Na alam ko sa sarili ko na isa ako sa involved dito, may kinalaman ako dito, nandyan ang pangalan ko, iiwan ko yung mga dokumento? Ang tanga ko naman. Ang tanga ko naman doon. Hindi ko sinasabi na gumagawa-gawa kayo ng mga dokumento dyan, pero hindi gagawin ng isang tao na sa tingin ko naman hindi naman bobo tanga si Saldico. Na alam niya na involved siya dito sa nakawan na ito, tapos mag-iiwan siya ng ebidensya diyan sa vault niya. Kung saan siya nakatira, na alam nila na pagka nagkaroon siya ng warrant of arrest, susugurin ninyo. Naniniwala kayo doon sa mga papel na nakuha nyo sa vault ni Saldico, pero yung sinasabi ni Saldico, hindi kayo naniniwala. Para malabo. No, ang labo. Project, may nakita rin po ba kayong dokumento with that? Opo, i-confirm po namin yan. Meron po tayong mga nakitang dokumento. Sabi ko nga po kanina, all of this we will be disclosing to the public when the clearance is already good. Sir, based on your assessment. Parang ICI lang Sabi ng ICI, ina-livestream natin ang hearing. Ina-livestream natin ang investigasyon. Na-livestream ba? Pag humiling pala yung tao na isang politiko na huwag i-livestream, okay lang. Tangina nyo, pinagloloko yung mga tao. May nakita na kayong listahan, ba't ayaw pa basahin yung nasa listahan? Anong halakas itong mga ebidensya na ito? Well, the NBI would like to believe that the evidence we collected by virtue of the search warrants are actually very important. Kasi nagmamatch po ito sa ating mga earlier na nakita. Kaya lang nga po, ang sabi ko, hindi namin mai-release ngayon because we do not want to compromise whatever efforts and actions that we are undertaking right now. Sir, tama na natapos na po yung... Putsangin lang yan. Yung hawak yung ebidensya,
Ebidensya na yan. So long as hindi yan makukuha ng iba, mananakaw ng iba, ebidensya na yan. At yan ay mananatiling ebidensya kahit sabihin nyo pa yan sa taong bayan. Ginagawa nyo naman kami tanga. Alam namin hindi kami NBI, hindi kami police, hindi kami AFP. Pero nakakawalang gana na kayo pakinggan. Titingnan muna natin, sisiguraduhin natin, i-verify natin. Puta na. Walang asenso ang bansang ito kung kukupad-kupad kayo. Verification lang, hindi nyo magawa on the spot. Hindi naman magbabago yung mga nakasulat dyan kahit sabihin nyo sa media yan. Ewan ko sa inyo. Warrant effort. Opo. Anong oras po natapos? Kaya natapos po ito around 12:30 po ng umaga. Madaling araw na po. Moving forward, sir, ano pong gagawin po natin sa court? Ewan ko, nakakawalang gana itong mga to. Putang ina. Oo. Basta ganun na lang, may nakuha silang ebidensya. Doon sa apartment ni Saldico na nasa loob ng vault na binuksan nila. Pero secret muna, pag-aaralan pa nila. Baka mamaya kasi nandun yung pangalan ng amo nila. Inang-ina nyo. Nakakawalang ganan talaga kayo. AFP, police, NBI, lahat ng ahensya ng gobyerno nakakawalang ganan na. Buti na lang si Vice President Sara Duterte ang magiging susunod na presidente. O sige na, hanggang dito na lang muna tayo. Pero ang tanong, eto, question number 2. Doon sa mananalo ng 500 pesos dito sa vlog na to, question number 2. Sino ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas kung ngayon gagawin ng eleksyon? O sige, sagot. Sagot. Sino ang magiging presidente ng Pilipinas kung ngayon gagawin ang eleksyon? Sagot dyan sa comment section. At mamaya, titingnan kung sino pinakaunang makasagot. Same drill. Yung babanggitin ko na pangalan na mananalo, i-comment ninyo yung GCash number ninyo at pangalan ninyo doon sa Master Judea FB page natin. Okay? So, congratulations sa mga mananalo. And magkita-kita po tayo. At susunod, meron ulit tayong palaro. Once again, this is Master Judea saying thank you, God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.